Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Pakisabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Come on. At syempre, appreciate mo na rin yung naka-Filipiniana na katabi mo. You're extra beautiful today. Sabihin mo lang yan. Hallelujah. Ito pong araw na ito ay panglima sa serye ng paninindigan ng Kristiyanong Pilipino. At nitong mga nakaraang linggo ay pinagpala tayo ng mga aral patungkol sa ating pinag-uusapan, ano nga ba ang nag-define ng isang Pinoy. At yung mga itinuro po, somehow it reflects how we are as a Filipino are behaving, right? Nung unang linggo, itinuro ni Pastor Jojo ang pagkataong marangal. Pangalawa, Pastor Jonathan talked about pagpapakumbaba. Pangatlong linggo, tinuro naman ni Pastor Nicky yung pagsasanay sa mga virtues, sa kabutihan. And last week, itinuro rin ni Pastor Jojo ang pakikipagkapwa-tao. Ngayong araw na ito ay patungkol naman sa pagtataguyod ng kabuluhan, or in English, establishing significance. At sa pag-aaral po natin ngayon, as I have, of course, devoted few Sundays or few weeks of studying, na-realize ko lang na pag pinag-usapan ang katapatan, faithfulness, pag pinag-usapan ang paninindigan, your stand, your beliefs, pag pinag-usapan ang panawagan, yung iyong tawag or your calling, mayroon pong isang salita na nag-uugnay ng lahat. And when we read the passage later on, mas ipapakita nito the word that binds us all together. Right? Kaya naman ang titulo po ng panglimang paghahandog ng ating serye ay pinamagatan nating pagpapatunay sa pinangakong pag-ibig or ascertaining our pledge of love. Can you say that word, those words, pledge of love? Di ba, mga mag-asawa, meron kayong mga pangako sa inyong iniirog? Di ba? Lalo na kasing ganda ng mga karinyosa natin, di ba? I'm sure, one more time, palakpakan nga po natin ang mga kung ganda ang pag-uusapan, di ba? Ay higit pa ang Pilipina, higit ang Pilipina. Amen? Mahalin ang sariling atin, sabi nga nila. Pero naaalala nyo pa ba yung mga pangako ng pag-ibig na binitawan nyo sa inyong iniirog? Tingnan nyo nga ang iyong katabi kung kasama mo, mahal mo sa buhay. Di ba nangako ka dyan? Tama? Siguro, amen. Salamat po sa isang nag-amen, si Pastor Jun po yun. At talaga namang pinaninindigan niya ang kanyang pangako sa iniirog niyang si Sam. Naalala niyo ba yung awitin ni Ray Valera? Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Kanta, sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig. Upang di magkalayo, kailanman. Tama na. Masyado kayong ginaganahan. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga pangako ng pag-ibig natin, ang katotohanan, kapatid, mayroon ka ring pinangakong pag-ibig sa ating Panginoon. Kung ang Diyos, ang ating Ama, according to John 3:16, He said, "For God so loved the world." At ang pagpapatunay ng kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin ay mamatay at maligtas tayo sa ating kasalanan. Kamusta ang iyong pangako ng pag-ibig, your pledge of love unto the Lord? Bakit kailangan nating tanungin yon? Because it will define your significance as a Christian. It will define your life as a Filipino, ika nga. Mari ba tayong yumuko at humingi ng basbas ngayong umagang ito? Lord, salamat po dahil alam namin kakausapin mo ang bawat isa in your own special way, Panginoon. Madakila ka po sa aming kalagitnaan, sa pagdiriwang namin at pagtangkilik sa aming pagiging Pilipino. Hayaan mo pong ito ay maging buhay na patutuo, Panginoon. Patutuo ng pag-ibig namin sa inyo.
Dahil kung kayo ang aming titingnan, ang pag-ibig mo ay tunay nga, hindi nagmamaliw para sa bawat isa. Kaya naman, Panginoon, binubuksan namin ang aming isip, ang puso, ang aming pagkatao, handang tumanggap ng iyong salita para sa kapurihan ng iyong pangalan. In Jesus' name, we pray. Everyone will say, Amen. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Lighthouse, can you still remember the very first time you said to the Lord Jesus, Yes, Lord, I love you, Lord. Naalala niyo yun? May kanya-kanya tayong istorya, right? Kung kailan nangyari yon, maaring nakikinig ka ng salita ng Diyos, maaring nag-attend ka ng youth camp, maaring nasa DG ka, but truth be told, there was a time that you have said to the Lord, I love you, Lord. Amen? Meron ba tayong gano'n? Tingnan mo nga yung katabi mo. Naalala mo ba yon? Naalala mo yung panahong sinabi mo, for the very first time, I love you, Lord. At siyempre, pagkatapos noon, naranasan mo, kaya mo sinabi yun, dahil naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ikaw naman, love na love mo ang salita ng Diyos, patuloy kang nag-aaral. Love na love mo ang simbahan, lagi kang laman ng simbahan. Love na love mo yung mga message ni Pastor, kaya talaga namang nakatuon ka sa kanyang itinuturo. Love na love mo ang mga anak ng Diyos. And that's why you fellowship with them. Week in, week out, talaga namang meron kang nilalang oras para ikaw ay mag-aral ng salita ng Diyos. Naalala niyo yun? Those are, I would say, our honeymoon with the Lord. Yung sobrang love natin ng Panginoon. At naaalala niyo ba, pag nagpapaalaman kayo pagkatapos ng Bible study, di ba, nasa kusina kayo, o sige, goodbye na mga kapatid. Pero hindi pa rin kayo uwi, di ba? Ano mangyayari? Pupunta pa kayo sa sala. Magkukwentuhan na naman ulit kayo. Tapos goodbye na uli. Pero hindi pa rin kayo aalis. Pupunta pa rin kayo sa garahe. Pagdating sa garahe, o sige na, goodbye na kapatid. Maya-maya, hindi pa rin kayo uuwi. Andun pa sa pintuan ng sasakyan. Talagang ayaw niyong maghiwalay-hiwalay. Bakit? Dahil ramdam na ramdam ninyo ang pag-ibig ni Kristo sa buhay niyo. Amen? Gusto niyo bang ibalik? Pwede ba ibalik natin yung mga panahon na yon na kung saan sobra nating minamahal ang simbahan ng Panginoon, sobra nating minamahal ang ating Panginoon. But truth be told, again, yung dating yes Lord natin, yung dating I love you Lord natin, nagbabago sa paglipas ng panahon. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo lang sa kanya, salamat na lang di ka nagbabago. Come on, sabihin mo sa katabi mo, salamat dahil hindi ka nagbabago. I just realized, my friends, those were the times when buhay na buhay ang ating pledges of love unto the Lord. Amen? Yung ministry na pinagkatiwala sa iyo, talaga namang gagawin mo ang lahat para lang mapalago ito. Habang ikaw ay pinapalago ng Panginoon, talaga namang pag-aalayan mo ng precious time and even your own resources, di ba? Binibigay mo yon para umabante ang ministry ng Lord. Nasa na yung mga panahon na yon? I pray that we are still doing that. Bakit po? Kasi sa katotohanan, minsan, yung yes natin, nagiging depende sa ating sitwasyon. Ayaw natin yon. When it becomes, yung ating full commitment, it becomes fair-weathered Christianity na lang. When it becomes Christianity according to our own terms. We do not want that, my friends. That was the story of Peter na pag-aaralan natin ngayon. May ganyang part sa story ni Peter, supposed to be one of the strongest and boldest follower of Jesus. Right? Pero merong panahon sa kanyang storya na nasubok ang kanyang katapatan kay Kristo. When Jesus was arrested 3 times, he denied Jesus. Alam niyo po ang storyang yon. But right now, let us go to the passage. Yung passage na ito was the reinstatement, the time when Peter, after denying Jesus, bumalik siya sa pangingisda. Ang tawag sa kanya, mangisda ng tao. Pero bumalik siya sa actual na pangingisda ng tilapia.
Bakit po tilapia? Totoo po yun kasi sa Galilee, ang isda ron ay St. Peter's fish, di ba? Tilapia yun eh. So doon na lang ang kanyang ginawa. Basahin po natin, maaari bang magsitayo po muli ang lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Again, this passage is the part where Peter was restored, and this is a crucial conversation between Peter and the Lord. Dahil dito, may re-establish ang kanyang panawagan. John 21:15-17, it says, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 16, again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said, take care of my sheep. 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Nasaktan na si Pedro. Because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. And the Lord will add blessing in the reading and now the preaching of His words. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsiupo na po ang lahat. Again, para po maintindihan natin ang konteksto, appreciate natin yung nangyayari sa paligid ng mga talatang yon. Of course, ang tema po ni John, the writer of this gospel, of course, is for the readers to discover that Jesus is the Son of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and He became flesh, right? Ipinapakilala rito na si Kristo at wala nang iba ang anak ng Diyos. Kung titingnan mo po ang chapter 21, makikita natin after the resurrection of Christ, the mere fact that Jesus died and now rose again at pinapakilala niya ang sarili niya, pinapakita niya na hindi siya limitado ng kamatayan, pinapakita nito na ang Panginoong Hesukristo ay ang tunay na anak ng Diyos. And so, we have to appreciate that because after the resurrection, maraming pagpapakita ang Panginoon. Kagaya ng when He showed Himself with the disciples, okay? He showed Himself to the disciples, una kila Thomas, sa mga disipulo, kung saan ipinasok ang kamay, ang daliri ni Thomas so that ma-confirm lang the nail-scarred hand of the Lord Jesus, ma-establish lang na siya ay buhay. And then the miraculous catch of fish. This is after the resurrection. Buong magdamag na nangingisda, pagbalik ni Pedro at ng ilang mga disipulo, sila Nathanael and the rest of the disciples would go back to fishing after overnight, walang mahuli. At doon pumasok sa eksena ang Panginoon, sabi niya, i-cast nyo ang net sa other side of the boat. And then all of a sudden, ang dami nilang nahuli. Yan po ang kanyang konteksto. But again, the greater context or the immediate context of this is the reinstatement of Peter. Ito ay katuloy ng pagde-deny ni Pedro 3 beses. At ngayon ay nire-restore naman siya ni Lord. 3 conversation kung paano siya na-restore. So again, as I have mentioned, in this context, the measuring stick, when we talk about significance, when we talk about calling, when we talk about service, the measuring stick is love. Why? 7 times, mga kapatid, 3 verse lang, 7 times minention ang pag-ibig. Kung hindi natin pag-uusapan ang pag-ibig dito, malamang malayo tayo ng pag-uusapan. At hindi yun ang gustong tumbukin ng mga talata. How do we love the Lord? Anong klaseng pag-ibig ang ating ipinapakita? Kaya naman, kung meron akong gustong matandaan ang bawat isa. In your PDF, pakibasa, 1, 2, 3, go. True love for the Lord Jesus is shown
through faithful service to Him. Ang katapatan sa paglilingkod ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig kay Kristo. Ang sabi sa Corinthians, ang tatlong ito ang mananatili: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Faith, hope, and love. At ang sabi ni Paul, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pero anong klaseng pag-ibig? That's a good question, right? Madalas namin pinag-uusapan ni Kathy ito. Love naman natin ang ilang mga bagay. Magandang intention natin sa mga bagay-bagay. But is it congruent to the kind of love that God gave us? Alam natin hindi madali, pero kung ito ang nasa ating puso, malamang sa malamang, mayroon tayong magandang magagawa. Pag-aralan po natin so that we can fully understand the passage. Unang conversation, sabi ng Lord, at katatapos nilang kumain, sabi ng Lord kay Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Right? More than this. Sabi ni Pedro, yes, Lord, alam mo na mahal kita. Take care of my sheep. It's a simpler conversation. Ang tugon ng Panginoon, feed my lambs. Pero ngayon, hindi lang pakainin ang aking mga tupa. Anong sabi? Take care of my sheep. Anong sinasabi ng Panginoon? Kung mahal mo ko, hindi ka lang magse-sermon, hindi ka lang maghahayag ng salita, you will care for people. You will care for them. Agree? Tingnan mo nga yung katabi mo, pasalamatan mo lang, salamat sa care mo, sabi mo lang, salamat sa care mo. Salamat dahil nagki-care ka. Mabilis lang. Pangatlong conversation, sabi rito, Simon, son of John, do you love me? At dito nasaktan na si Pedro. Bakit? Ang kulit na ni Lord, di ba? Ikaw man. Anong sasabihin mo? Ulit-ulit? Sinabi mo na, ulit-ulit? And Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? The Lord Jesus, Peter would say, Lord, alam mo naman talaga ang lahat. You know that I love you. And again, the answer of the Lord, feed my sheep. Let's understand this, my friends. Minsan, ang repeated conversations, these are to establish the true content of the heart. Yung tunay na laman ng ating puso. Is it consistent? Is it constant? Constantly obeying the Word of God, obedience towards the same direction. Because that's the calling for us, my friends. Amen? Yung pagsunod, yung pagmamahal na nagpapatuloy, hindi lang one time, big time. The direction, constant direction towards love. Siguro ang magandang tanong po natin, ano kaya ang itsura ng nagmamahal kay Kristo? Tingnan mo lang yung katabi mo. Anong itsura ng nagmamahal kay Kristo? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Ayan, parang ikaw. Nagmamahal kay Kristo. Kami po ni Pastor Jonathan, kami ni Kabsat, ay nabigyan ng pribilehiyo na sa mga pinupuntahan naming trainings, madalas kami roommate. Oo, kaya inaabot kami ng madaling araw sa pagkukwentuhan. Buhay, pamilya, ministeryo, calling, anything under the sun, pinag-uusapan po namin yan. At meron kaming isang tanong, I think it was more than 10 years ago, Kabsat, when we were attending a congress, discipleship congress somewhere, mag-roommate na naman kami ni Kabsat. Ang usapan namin talaga seryoso. Sabi niya, ano ba ang itsura ng isang disipulo ni Kristo? Yung tapat na disipulo ni Kristo. Eh di isa-isa kaming nag-usap. Sabi niya, dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Tingin sa katabi, ikaw yun, sabi mo, di ba? Nagbabasa ba yan? Nagbabasa? Tapos sabi ko naman, dapat naglilingkod din sa Diyos, di ba? So, palitan kami, palitan. Hanggang nakapaglista yata kami ng 20 criteria, napakarami namang requirement ng isang tunay na nagmamahal sa Diyos. Di ba? Pero minsan may mga naidadagdag din kami. Pero bakit ganun? Yung mga na-encounter natin, ay hindi naman lahat nandun. Minsan, ang disipulo ni Kristo, nang-aaway ng kapwa, disipulo ni Kristo. Di ba? May mga ganun, di ba? Sabi sa katabi, easy, easy.
Easy, ha? Easy. Minsan merong hindi naman inaalaga, hindi naman nagsishare, di ba? Pambihira naman. Pero disipulo raw siya ni Kristo, di ba? Siguro pinapakita lang, sometimes we are like Peter. Sometimes, si Peter pa yun. Sumabit din, di po ba? So magandang unawain po natin. Ano ba ang itsura ng disipulo ni Kristo? Or what characterizes faithful discipleship? What validates, mga kapatid, ang isang tunay na disipulo ni Kristo? According to the passage, ito po ang aking nakita. Number 1, sa inyo pong mga PDF, nandiyan po yan. Faithful disciples selflessly love Jesus. Ito yung tunay na pagmamahal sa Panginoong Hesukristo. In fact, ito po, pag-aralan natin ng mabuti ha. Kasi po, dito na nagkakaiba kung anong klaseng pag-ibig. Yung tanong ni Kristo, according to the Greek, pareho siyang love, pero iba yung malalim na meaning. Yung sagot ni Pedro is the same word in English love, but has a different meaning according to the Greek rendition or translation. Pag-aralan po natin, tingnan po ninyo. Number 1, do you love me more than this? Sabi ng Panginoon. Anong tugon ni Pedro? You know that I love you. Pero pag tiningnan po sa Greek, ang ibig sabihin ni Kristo, agape. The kind of love or agapao. Anong ibig sabihin nun? The very kind of love that God, the Father, gave through His children by sending His Son, Jesus, to die. The very kind of love that Christ gave us by sacrificing Himself at the cross of Calvary, thereby giving us salvation, mga kapatid. The life, the love of God. Sacrificial love. Selfless love. Yun ang tanong ni Lord. Do you love me, Peter? Anong sagot ni Pedro? Ang sagot niya, I love you, Lord. I phileo you, Lord. I philos you. May mga ganon. Phileo means, ano yun? Ang klase ng pag-ibig na phileo is one that is brotherly kind of love. There is an affectionate friendship, kinship, pero hindi umaabot sa sacrificial kind of love. Maganda pong unawain natin ito because Peter answers with a phileo, meaning he's confessing love but hesitating to declare self-sacrificial. That is the reason why, kung babalikan ninyo, dininay niya ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang kanyang klase ng pagmamahal is more about self-preservation. Right? Hindi po nag-iisa si Pedro. Kung minsan, ganun din tayo. Di po ba? Hindi ko po sinasantabi ang sarili ko. Minsan, ganun din po. Kaya naman, ating panalangin that as we listen to this conversation, ay higit pang mapaigting ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kung magiging agape, praise the Lord for that. The kind of love that Jesus gave when He died on the cross for us. The second question was the same. Do you agapaw me? Sabi ulit ng Panginoon. You know that I phileo you, Lord. Ganun ulit ang sagot. Inulit lang. Self-sacrificial ba? Selfless ba ang pagmamahal mo? Pero brotherly kind of love lang. Phileo lang ang kayang ibigay ni Pedro. Ituloy natin sa pangatlong tanong. Dito po sa pangatlo, makikita mo yung shift naman kung gaanong nagmamahal ang Panginoon sa atin. Bakit po? Tingnan niyo po yung pangatlo. Ang tanong ng Panginoon, hindi na, do you agape me? Or do you agapaw me? Ano na ang tanong ng Panginoon? Do you phileo me? Now, the Peter would say, you know all things, Lord. Alam mo naman, kahit anong sabihin ko, you know that I phileo you. Now, yung pagbaba ng Panginoon sa klase ng pag-ibig, it reveals the grace of God for each of us. Para siyang pumantay sa honesty, yung katapatan ni Pedro, it illustrates that Jesus restores disciples like you and me, who from time to time fails to reach the kind of love that God give us.
Dahil hindi natin kaya kung minsan yung klase ng pagmamahal ng Diyos, si Lord na lang din ang bumaba sa atin para pantayan. Yet, He keeps on restoring us, reinstating us, na sa kabila ng klase ng pag-ibig natin, patuloy tayong nakapaglilingkod, patuloy tayong tumatanggap ng Kanyang biyaya. Amen? Yan po ang katotohanan. That our Lord is gracious, that His intention is to reinstate those who have fallen and call them back to their calling in life. Balikan po natin mga kapatid, kung mayroon man tayong mga pagkakataon na tayo ay nagkaroon ng challenge and you misprioritize or you neglected the ministry that the Lord entrusted to you, pagkakataon natin ito para unawain ang pag-ibig ng Diyos na punong-puno ng grasya. Why do we need to understand this? It is to reveal the kind of love versus God's kind of love that He gives upon us. So kung susukatan natin ang ating pag-ibig, anong klaseng pagmamahal ang ibinibigay natin? The gospel, while this is a reminder, the gospel gives warnings. May mga warnings din. Bakit po? In the book of Matthew 6:5, yung mga religious leaders who were supposed to be an extension of God's love towards people, alam niyo po yung love nila? They love to pray standing in the synagogues. They love to have the best seats, a place of honor. Yun ang love nila. Imbis na ang love nila ay ang paglilingkod sa mga mabababa, inihayag yun. And this is a warning for us, mga kapatid. Why? Because very subtle ang kalaban. It could replace these platforms, this stage, mga kapatid. Ako na po ang magsasabi sa atin. It is very subtle that it could replace our love for the Lord. Yang Facebook, pag maraming nagla-like, masaya ka, di ba? Pag wala nang nag-like, galit ka na rin. Hindi ganon ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Saan ka pa? Isa sa kanyang disipulo gave an act of affection when Judas betrayed Jesus. Anong ginawa niya? Sabi niya sa mga kawal, yung hahalikan ko, siya ang hulihin niyo. You know a kiss? A kiss is an expression of our love, di ba? Pero it was cloaked. Kumbaga, ito ay pagkukunyari lamang. That was superficial. Pero ang katotohanan, betrayal yon. Kaya may tinatawag na Judas kiss. Di ba? Tingnan yung katabi. Tingnan mo katabi mo. Huwag kang pahalik-halik dyan, sabihin mo. Ano yung halik mo? Ano yung affection na binibigay mo? Yan ba talaga ay ka-level ng tunay na pagmamahal? Ano yung pagmamahal na pinapakita mo? Baka motivated para lang ikaw ay may matanggap. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala at nagbibigay din ng warning sa atin. Amen? So, ano pa? The Bible would always remind us of our love to the world that we are in. John 12:25, sabi ni John, whoever loves his life will lose it. Sobra nating minamahal ang ating sarili. Eternal life versus self-preservation. Again, let me cast that question. Do you love me more than this? Sabi ng Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon? Pamigay mo na yung napakaraming sapatos mo. Tingnan mo yung cabinet mo, kapatid. Buksan mo yung cabinet mo. Uwi ka ngayon, buksan mo yung cabinet mo. Wala ka ng pagsidlan. Marami pong nababagyo, maraming nababaha. You know, give it away. Have a regular giving of your, possessions. Alam niyo na po yan. At alam ko, mas marami kayong sakripisyong ginagawa as compared to us. Faithful disciples selflessly love the Lord Jesus. Pangalawa, faithful disciples
shepherd the followers of Jesus. Ito po ay patungkol sa pagkalinga sa mga mananampalataya. Ano ang sabi ng Panginoon? Feed my lamb. Take care of my sheep. Feed my sheep. It is about shepherding, mga kapatid. It is about pastoring. At kung uunawaan natin, hindi lang pastors, elders, ministry head ang dapat ay nagpapastol. Kayo po ay may pinapastol. Meron kayong pamilya, meron kayong community, meron kayong mga churchmates na nangangailangan ng pagpapastol. It is not an accident, my friends, that the commandments of God was summarized into two statements. Love the Lord your God with all your heart, with all your might. And the second is like it, love your neighbor. Love your neighbor as you love yourself. Babalikan lang po natin yun. Tingin ulit sa katabi, kapatid. Tingin ulit sa katabi. I appreciate you, sabihin mo lang. I appreciate you for taking care of me. I appreciate you for taking care of me. Lord, okay naman ako sa pagkalinga sa mga tupa. Kaya lang yung kadiji ko, parang hindi tupa, parang kabayo, naninipa. Sabi niya, yun lang, di ba? Tinulungan mo na ikaw pa yung binalikan. Tinulungan mo na ikaw pa yung masama. Oh my golly, di ba? Sabi nga ganon. Nangyari po ba yan? Hindi sa Lighthouse, di ba? Sa ibang simbahan. Nangyayari sa atin yan, mga kapatid. That's why we are reminded to give extra grace to shepherd our people. Marami pong mga plano ang simbahan. You know, section shepherds and all, DG, open DG, makibahagi po kayo ron. Gusto niyo ng care? Care to join the discipleships. Care to join the body. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Talking about care, gusto ko lamang pong sabihin ito. Ito pong aking tumbler, hindi po tubigan naman ito. Ang laman po nito ay nilagang malunggay. At yun po ang lagi kong iniinom day in and day out sa gitna ng aking pagharap sa cancer. And so, alam niyo po, blessed na blessed. Ibibida ko lang po yung asawa ko kasi pogi points. Wala na po yung inisip. Saan man kami pumunta, kundi maghanap ng puno ng malunggay. Totoo po, nasa Dumaguete kami. Binabaybay namin ang kahabaan ng Dumaguete. Wala na siyang ginawa kundi tumingin. Uy, malunggay! At talaga naman po, pahihintuin niya yung driver para kumuha lang ng malunggay. In fact, kahit dito po, dyan sa BF Almansa, pansinin niyo po yung paligid ng BF Almansa, ubos na po yung malunggay. Shhh, sabi niya. Nagpapaalam po kami, huwag kayong mag-alala. Pero may mga pagkakataon habang nagdadrive, lab, sabihin niya sa akin, ihinto mo. Akala ko merong traffic altercation or whatever, nakakita ng puno ng malunggay. Bababa siya, at talagang puputulin niya po. Puputulin niya. Ang problema, hindi naman siya talagang marunong magputol. Puputulin niya dun sa mataba. Mahirap putulin yun. Talagang hindi niya maputol. Tapos may mga langgam-langgam pa yung malunggay. Talaga naman sabi ko, ang asawa ko, love na love ako. She really cares for me. And I so appreciate it. Totoo, sa totoo lang, love. Sobra ko pong ina-appreciate yun. Yung ganong klase ng pagmamahal, sana po nawain natin, pagmamahal natin sa Panginoon yun. Amen? Pag minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang Panginoon. Automatic na yun sa mag-asawa. Pero kung sa kapwa mo, mamahalin mo, pagmamahal mo yun sa Panginoon. Amen? And I'm sure you have stories like that. I-share nyo po sa DJ nyo yun. I-share ninyo para mabasa rin ng ating pagka-nire-report ng ating mga kasamahan. Naalala ko po, in my honeymoon stage with the Lord, and lagi kong dinidesire, magkaroon ako ng pagkakataon na ganito. May panahon, pinagkukwentuhan namin ni Kabsat, may mga panahon nung unang nagba-Bible study, meron po akong nire-reach out na squatters area. Ako po ay nagtatrabaho nun sa Emirates as a ground steward. And so, that was 20 plus years ago.
Pagkatapos ng trabaho, lalabas ako ng 2:00, pupunta po ako dun sa talagang squatters area. 3 o'clock, 4 o'clock, at aabutin na ako ng gabi ron. Right? Umulan kamo. Naka-scooter ako. Okay? Naka-scooter ako. Yung isang maliit na scooter, ginagamit ko para service ko papunta ng Villamor hanggang airport. Malapit lang naman. Pero pagkatapos naka-scooter ako, ipaparada ko sa harapan ng iskinita at umulan ng malakas. Gabi na, inanod yung scooter. Siguro nakita ko siya about 500 meters away from the place. Wala kasing flood control. Easy. Babalik na naman tayo sa kanila. Bayaan nyo na sila. Bahala si Lord sa kanila. Amen? Pero anong punto? Nung inanod po, yung scooter ko, alam nyo po, walang kasama-sama ng loob sa akin. Talagang sobrang saya ko. Bakit po? Kasi nakapag-Bible study ako. Karay-karay ko yung aking motor. O sabi ko, dalhin ko na ito sa mekaniko, bahala na, pagawa natin, ganyan. Those were the times. I'm sure meron kayo niyan, tama? Yung talagang love na love nyo si Lord, priority nyo siya, kahit sarili nyong pera binibigyan nyo, meron kayo niyan, di ba, mga kapatid? Tapos another Bible study. Dahil wala akong motor, meron akong mountain bike, okay? Meron akong mountain bike. Eto kamo, yung isang member ng DG ko, nung unang panahon, naikwento niya, naglalakad siya magmula Pasay hanggang doon sa airport kasi nasa services department ng Pero dahil mahirap lang, naglalakad siya araw-araw. Alam niyo na kung anong sumunod na istorya. Naibigay ko po yung aking mountain bike. Sabi ng bis ko, ba't ka naglalakad? Masarap maglakad ka ako. Ano pong punto ko? Hindi alintana ang mga kapaguran, ang mga bagay na yan. Bakit? Dahil alam natin na sinusustain tayo ng Panginoon. Dahil pag minamahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang Diyos. Amen? Kapag ikaw ay nagbibigay sa simbahan, nagbibigay ka sa Diyos, minamahal mo ang Diyos. Amen? Pwede ba natin papalakpakan natin ang ating Panginoon? At ito lang po, may sukli ang pagmamahal. Amen? May sukli ang pagmamahal. Kami pong mga pastor, we would always say this. Yung mga elders po natin, yung mga members po natin, lalo na po sa sitwasyon ng pamilya ko ngayon, sobra pong magmahal ang mga yan. Sobrang magmahal. You know yourself, you know your name, mga kapatid. Pag minahal mo ang kapwa mo, kahit hindi pastor, pag minahal mo ang kapwa mo, minamahal mo ang Panginoon. Keep shepherding the people of God. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, what characterizes faithful discipleship? Sacrifice. Faithful disciples sacrifice for the gospel of Jesus. Saan ito? Sa binasa nating talata. Makikita po natin ito, yung sakripisyo when Peter was restored. Why? Because the Lord Jesus predicted the kind of death that Peter would encounter. Sabi niya, ang pagmamahal mo ay magiging ganito kahaba. Probably saying that you will die on the cross just like me. But truth be told, ang katotohanan kay Pedro, hindi lamang ganun. Siya ay namatay sa paghahayo ng Ebanghelyo and he was crucified invertedly according to historians. Binigay niya rin ang kanyang sarili sa paghayo ng magandang balita kay Kristo. Pagpapakasakit sa magandang balita ni Kristo. That what defines Christians, disciples like you and me. Nagpapakasakit ba kayo? From the word sakit, merong sakit. Merong ouch. Merong uncomfortable ang situation. Merong hirap, kapatid, kapag ikaw ay isang Kristiyano. In fact, kung si Peter po, it costed him his life. Marami po tayong istorya. Nitong nakaraan lamang po yung ministry natin sa Mindoro. Meron po silang nire-reach out. Ang tawag sa tribe, Buru-Buruhan tribe. At yun po ay, bagamat nasa bundok sila, hindi naman sila nabaha, pero nasira yung kanilang mga pawid, yung kanilang mga tahanan doon. And Pastor Toto and the team,
Ang problema po, yung layo ng kanilang ititrek. Mahigit 2 oras na tawid ilog, rough road, at ang service lang nila, isang maliit na tricycle. Ang aabutin ng tricycle, mga 31 hour pa bago nila ma-reach yung Buru-Buruhan tribe. Pero kunikwento ni Pastor Toto sa akin, Pastor, sobrang saya namin. Parang nung makita nila kami, parang si Lord na yung nakita nila. Wala naman kami masyadong dala, sardinas lang, sabi niya. Sardinas, noodles and all. But how they appreciate the sacrifice of these people so that the gospel of Jesus could reach these far-flung places, yung mga devastated places natin. Alam ko po, meron din kayong mga ganyan. Samantalahin po natin, take advantage, my friends. Your position, your context, your situation, your geographical location, pwede tayong magamit ng Panginoon para maghayag ng Ebanghelyo. Amen? Nakikipagkwentuhan po ako kay Brother RJ. Sabi niya malapit na yung season 2 ng MOA, Men of Action Basketball. Right? Mga 2 linggo na lamang, no, Brother RJ. At meron po silang booth sa baba. Mag-inquire po kayo kasi may registration doon at makikita nyo po yung dynamics kasama ng mga kalalakihan dito. Pagkakataon po yun to share the gospel. Amen? Sabi nga niya, and Pastor, the main purpose of this is not really play the basketball. Pangalawa na lang yon. Ang number 1 doon, kailangan ma-DJ sila, kailangan ma-share si Lord. Amen? Kaya kung gusto nyo pong manood din, makakakita po kayo ng basketball na hindi nagsisikuhan. Makakakita kayo ng basketball na hindi nagbabalyahan. Na pagsinot ng kalaban, nagpipray sila. Sana ma-shoot! Sana ma-shoot! Grabe na to, di ba, Pastor? Kuya RJ? Sabi sa akin, hindi ka sure. Ganun po ang ginawa namin nung unang season po, pagkatapos ng basketball game. Pagpupuntahan kami, malapit lang yung bahay ko sa court, aayain ko yung mga magkakalabang players, and we will share a meal. Magsasaing lang ako ng pagkadami-dami kasi gutom. Tapos bibili lang kami ng manok. Mag-share na po kami, inihaw. And then we will pray together. And we will just bless one another. The gospel of Jesus is preached. Konting sakripisyo lang. Amen? So mag-join po kayo. Yung mga kalalakihan, men in the house. Okay? Baba po kayo, meron pong booth ang ating MOA. Palakpakan naman natin ang ating MOA for that initiative. At last na lang po, malapit na ako matapos. Gusto ko pong i-appreciate yung mga graduate ng ating ministerial apprenticeship program. May I call to stand, Brother Richard, pwede ka bang tumayo? Brother Chris, pwede ka bang tumayo? Sis Alma Bukol, pwede ka bang tumayo? Pastora Rosela, pwede ba pwede ba nating palakpakan ang mga lingkod natin na to? Mga kaibigan, pinagsumikapan po nila ang humigit kumulang 2 taon ng pag-aaral at may OJT pa. Para lang sila ay masanay. Alma Bukol, where's Sis Alma? Andyan si Sis Alma. O kita mo, o nasa baba, naglilingkod pa rin, nagluluto pa rin. Grabe naman talaga ang care ng ating kapatid. What's my point? Sacrifice for the kingdom of God. Sacrifice for the gospel of Jesus. Ang sakripisyo po natin, pagmamahal natin yon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Practical ways, tapusin ko na po ito, practical ways to ascertain our love for Jesus. Base po ito sa 3 section ng talata natin. Number 1, fish for souls for the kingdom of God. Mga kalalakihan o kababaihan man, pagkatapos po ng inyong tsikahan, mag-ihaw po kayo ng tilapia. Kasi po, ang daan para ang mga kaibigan natin, madala natin kay Kristo, sometimes through the stomach. Tama? Share a meal. Have that communion together. Break bread, mga kapatid. Fish. Literal at inspirational. Fish for souls for the kingdom of God. Yan po yung miraculous catch of fish. At tandaan po ninyo, may mga himalang gagawin ng Panginoon as we fish for souls. Amen? Ano pa? Pangalawa, feed to grow in love. Tandaan po natin, nag-grow tayo hindi para sa ating sariling kapakanan,
Grow. Feed yourself with the Word of God. Feed other people with the Word of God. Allow them to mature, my friends. For what purpose? For you to grow in loving the Lord and in loving our brethren. At yung mga kapwa natin, mga kapatid, feed, feed, feed. Pangatlong F, follow Jesus until the end. Marami pong pagsubok na pipigil sa atin para paglingkuran ang Panginoon. Right? But the ultimate goal for our disciples is to be with the Lord. That we may be found faithful. Amen? That we may be found with our lamps burning pagdating ng ating Panginoon. Panghuling exhortation ko po. Have you ever said this, dear friends? Pag gumanda ang sitwasyon ko, magsiserve ako kay Lord. Nasabi niyo na po ba yun? If things get better, I will serve. If kung magkaroon ng time, hindi ako busy, I will serve. I will bless the church. If okay ang finances, I will give. Have you ever said that? I will support and all. Pag natapos ang problema, I will give time. Have you ever said that? Have you ever said that? Ako po nasabi ko na yun. And for me, praise the Lord. Why? Because these are good intentions. Amen? Praise the Lord if you are able to deliver. Yung pangako mo, yung pledge of love mo, nagawa mo, praise the Lord if you are able to do that. But before we close, I'd like you to remember, mga kapatid. Let's pause for a while, about 30 seconds. Pwede ba nating alalahanin yung mga binitawan mismo natin, galing sa bibig natin, na pangako mo sa Panginoon, your pledge of love unto the Lord. Can you remember that, please? Alam niyo po kung bakit? Kasi mahalaga yun. Narinig ng Panginoon yun. Let us be reminded that the Lord is King and sovereign and all, that heaven is His place and the earth is just His footstool, and we are not to loosely pledge something to the Lord, yet hindi mo sasamahan ng action. Kaibigan, Diyos ang pinapangakuan mo. I pray that we will be able to deliver. I pray that we will, showcase how we love the Lord. Why? Because that is our pledge of love. Kung ikaw ay nangako na napako na lang, huwag po kayo mag-alala, si Peter ay ganun din. Ang inyong mga pastor, malamang ay nagkaganon din. But here's the good news. Kung bakit hindi mo nagawa yon, it is because of an imperfect situation. It is because probably there's a difficult situation. Tama? Gusto mo naman eh. Gusto mo naman siyang gawin pero merong difficult na situation sa buhay mo, kaya hindi mo nagawa. And we have valid reasons, right? We have valid reasons. Pero here's the good news. Here's the good news, my friend. Today, right now, you do not have to wait for that perfect condition to happen. Why? Kasi po kung phileo lang ang kaya mong ibigay sa Panginoon, the Lord will meet you there. Kung yan ang kaya mong ibigay sa Panginoon, imi-meet ka ng Lord sa sitwasyon mo. Just give yourself unto the Lord. Give your love unto Him. The Lord will meet you where you are now. Kakatagpuin ka ng ating Panginoon. Hindi magandang sitwasyon mo. Loving the Lord despite your difficult situation makes your love agape. At para sa akin, that's an ultimate goal. Though imperfect people we are, sa ating sariling pagsusumikap, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya tama po yung kanta. Amen? Ano mang maging panahon, ano man ang maging sitwasyon, ano man ang pagkakataon, ang sabi sa awit, ika'y pupurihin. Baguhin ko lang po konti. Ano man ang maging sitwasyon, ikaw, Lord, ay mamahalin.
Amen? I don't know why I am being emotional now. Probably because it is given already. But let me tell you, my friends, kailanman hindi nagkulang ang Panginoon. Diyos siya sa buhay natin. Minsan nakakalimutan natin dahil akala natin may problema. And that problem, sometimes, mas lumulutang sa buhay natin. Pero ang katotohanan sa gitna ng problema, sinasamahan ka ng Diyos. Minamahal ka ng Panginoon. And that is the reason why you are here. And that is the reason why you keep on surviving. That is the reason why you are even thriving, kapatid. Sa inyong buhay, sa inyong trabaho, sa iyong pamilya. And so let's love the Lord. Amen? Let's love the Lord. True love for the Lord Jesus is shown through faithful service to Him. Selflessly love Jesus, shepherd the followers of Jesus, sacrifice for the gospel of Jesus, practical, fish for souls, feed to grow in love, follow Jesus until the end. At alam niyo po, yung klase ng pag-ibig natin, it will be elevated. Despite our difficult situation, your love, your phileos love or philos love, becomes agape. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? So anong itsura ng disipulo ni Kristo? Imperfect people like you and me. That's the picture. Pero yung mga imperfect people na kagaya natin, kapatid, ay may kasiguruhan na pag lumapit tayo sa Kanya, tayo ay Kanyang mamahalin ng lubos-lubos. Amen? Kaibigan, naniniwala ka ba na mahal ka ng Panginoon? Amen? Naniniwala ka ba na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo? Amen? Kung ikaw ay naniniwala sa pagmamahal ng Panginoon na kailanman ay hindi hihiwalay sa atin, maaari bang ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso? Ilagay mo lang bilang tanda na tinatanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Despite and in spite our situation, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Maaari bang manalangin tayo? Panalangin lang ng ating pagtatalaga ng pag-ibig kay Kristo. Sumunod lang kayo sa aking sasambitin. Ariin mong sarili mong panalangin ang mga bibig kasing nating salita. But allow the Lord to just be a permanent resident in your heart. Panginoong Jesus, sige po, yung naririnig mo ng iyong tinig, Panginoong Jesus, maraming salamat sa pag-ibig na ibinigay mo sa akin. Salamat sa buhay na ganap na isa inyo lamang masusumpungan. Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, maghari ka sa aking buhay. Maging Diyos at tagapagligtas sa aking buhay magpakailanman. Banal na Espiritu, patuloy mo kong hubugin na maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. At maraming salamat po sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi magmamaliw. Sa inyong kapurihan, sa inyong pasasalamat, sa inyong pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.